Maaaring ang iba sa inyo ay huhusgahan ako sa vlog na ito. Maaaring ang iba sa inyo ay irerespeto ang opinion ko. Matagal-tagal ko na rin itong gustong i-share sa social media, pero pinag-isipan ko ng mabuti. Nag-research ako, nagbasa ng mga references, nanood ng mga vlog tungkol dito, at hati ang naging opinion ko. Ang iba ay pinaniniwalaan ko. Ang iba naman ay parang hindi ako sigurado. Pero ngayon sa vlog na ito na ikukwento ko sa inyo ay nangyari na to sa buhay ko maraming beses. Paulit-ulit kong nararanasan ang kakaibang pangyayari. Simula nung naging active ako sa pagsiserve kay Lord at simula nung tinanggap ko siya bilang aking tagapagligtas, marami akong nararanasan na pagsubok sa buhay. Una, yung naaksidente yung asawa ko na nag-agaw buhay at pinagtimbang ako ng tadhana o ng aking paniniwala kung siya ba ay aasikasuhin ko para madugtungan pa ang kanyang buhay or i-give up ko dahil ayon na rin sa sabi-sabi ng mga doktor na hindi na rin siguradong mabubuhay yung asawa ko. Pero sa naging desisyon ko, dahil alam ko na meron akong Panginoon na pinaniwalaan, meron akong Diyos na kinakapitan, o sinuportahan ko ang mga doktor na i-revive ang asawa ko sa pamamagitan ng pagkapit ng mga life support. At to make the story short, he suffered a lot. We spent a lot of money. He was in coma. Pero maganda naman ang naging resulta. So ayun na nga guys, lagi ako nananaginip about end times. End times, ibig sabihin ito yung pagbabalik ng Diyos o pagkagunaw ng mundo. Dati, hindi ko lang siya pinapansin dahil sabi ko, baka nadadala ko lang ito sa mga iniisip ko sa umaga o sa pagod or yung maghapon nating activity. Sabi ko baka nadala ko sa pagtulog kaya sa sobrang pagod napapanaginipan ko, pero kakaiba siya eh. And at the same time, syempre hindi naman ako manghuhula. Ito rin ay sariling opinion ko lang since na-experience ko. Maybe because, ang isip ko, maybe because mahilig din kasi ako manood ngayon ng mga ng mga sign ng sinasabi nilang the second coming of Christ. So marami tayong mapapanood sa Reels, sa YouTube, sa mga vlog, sa mga pastor na nagdi-discuss, sa mga priest, sa mga church leaders, sa mga expert. Marami tayong mapapanood at gagamitin ko yung term na bumulusok. Bumulusok lang itong mga sign ng end time. Halos itong taon, ito yung maraming itong taon na 2023. Simula nung pandemic. So mula nung pandemic, halos sunod-sunod na yung mga nangyayari sa buong mundo, sa paligid. Binabaha, which is ang Spain, never akong naka-experience ng binabaha, pero itong 2023 halos ang flooding sa Madrid ay kasing katumbas na rin ng mga nangyayaring flooding sa Pilipinas. So 'di ba, parang kakaiba. And then simula noong 2000, babalikan ko lang, simula noong nag-pandemic tayo, sunod-sunod na ang mga tinatawag nating mga dilubyo. Sunod-sunod na yung mga kalamidad o mga sakit kasi
At saka kapag nanonood din tayo ng mga yung mga balita about mocking, yung they are ridiculous people mocking God. 'Di ba may katumbas agad like yung what happened sa Brazil, yung mga iba pa na mga lugar na parang minamak nila yung si Lord. May kasunod lagi na nangyayari. At kagabi, kaya balik tayo dun sa panaginip, do maraming beses na ako naginip, hindi naman buwan-buwan, siguro sa isang taon, 2, 3 ang panaginip na halos similar. So, this year, itong 2023, first time ko na naginip nitong ganito ulit. Pero nung nakaraang taon na naginip din ako. So, nanaginip ako kagabi about 3 o'clock, madaling araw, gumising ako dahil umihi, tapos pabalik tulog ko. Yun na yun, yung nanaginip ako na end times sign. Or, ewan ko kung end time sign ba yan yung pwede kong tawagin, pero maybe yes, end time sign. Kasi doon sa nilalaman ng panaginip ko is, nagkaroon ng parang bomba na sumabog from the bottom of the sa lupa, at then lumabas yung mga usok na sobrang hindi mo makita yung mga tao because of this dark ashes na biglang tumaas. And then dun sa panaginip ko, wala akong ibang nakikitang tao na close to my heart. Na taong, ibig ko sabihin na tao yung mga kamag-anak ha. Walang involved sa panaginip ko na kamag-anak. Ang naisip ko lang, ang alam ko lang kasama ko sa panaginip ko kagabi ay yung asawa ko. Si Bihot, na hila-hila ko daw dahil ako yung unang nakakita ng pagsabog ng parang bomba o isang malakas na pagsabog galing sa ilalim ng lupa na nag-cause ng fire and ashes na hindi ko makita halos ang mga tao, mga sasakyan. Ang nakita ko lang sa tabi ko yung asawa ko na hinila ko para maghanap kami ng lugar na kung saan safety. So, and then a fire also come out. Yun yung nangyari. Yun yung panaginip na gusto kong i-detalye kaninang umaga. Gusto kong kumuha ng camera, i-vlog para habang fresh pa sa isip ko, masabi ko. Pero iniisip ko, ano kaya ang itsurang kalalabasan ko dahil nga syempre nakapantulog ako, hindi ako nakasuklay, mugto ang mata dahil syempre pag bagong gising tayo parang galing tayo sa iyak, diba? Ang mga mata natin humaga. So hindi ko naisip i-vlog, pero dala-dala ko siya sa pagtatrabaho. Dala-dala ko siya maghapon habang nagtatrabaho ako. Iniisip ko yung nangyaring kagabi na panaginip. Maaring isa rin sa kung bakit ako nakapanaginip, pwede rin kayo maging tama. Dahil bago ako matulog, dumaan sa wall ng aking YouTube yung kasal sa Iraq na may 100 plus na namatay, di ba? Yung sumabog yung ceiling dahil na may ng fountain. Sinindihan yung fountain. At yun ang nag-cause ng pagkabagsak ng ceiling at nangamatay yung mga dumalo sa kasal doon sa Iraq, diba? So, maaring isa yan na nadala ko hanggang panaginip. At, pero, nakita ko yung mga yung mga tubig na pagsabog ng bomba, kasunod yung malakas na current ng tubig na hindi ko maintindihan kung saan kami i-escape ng asawa ko. Wala kang maisip kung saan ka pwedeng magtago na ligtas ka o tumakbo. So, another panaginip na hindi ko rin makalimutan, ito naman yung last year, is about tubig din na parang wala namang ulan, pero bigla lang tumaas ang tubig na parang meron naglilid sa atin, sa mga tao na ito yung safe mountain na pwede tayong umakyat para doon hindi maaapo ng tubig. Pero 'di ba, pag end time na kasi, according din dun sa Bible sa panahon ni Noah, 'di ba, nung nag-build si Noah ng ark, kahit gaano kataas na mountain ang akyatin mo, pag yun na talaga yung panahon na
na pumapaw ang tubig at wala nang na si Lord lang ang pwede mag-control, wala talaga tayo mapagtaguan. So kaya 'di ba, pinagawa si Noah ng ark before the coming of Christ nung unang panahon, at sinafety niya yung mga family na naniniwala kay Lord. 'Di ba? Parang ganun din kaya parang gusto kong i-relate o isipin na yung end time ngayon, yung second coming ni Lord ay the same ang mangyayari. Yung tubig sa tubig din, 'di ba? Yung parang lalaking tubig. Anyway, guys, dati nung mga noon, to be honest with you guys, takot na takot ako, yung may takot sa isip at puso ko na kung darating yung end times, um, parang ayaw kong pag-usapan, parang ayaw kong panuurin, pero this time, kaya ko na siyang panuurin, kaya ko rin pag-usapan kasi siguro ito yung process na kapag pinagpihahandaan mo yung pangalawang buhay, ay medyo naliles yung iyong iniisip na when God come, hindi mo kailangan mag-worry kasi kapag tinanggap mo siya sa buhay mo ng buong buo bilang iyong tagapagligtas, bakit ka nga ba mag-worry, 'di ba? So dapat isipin mo na buong buo yung pagtanggap mo para mabawasan yung mga bumabagabak sa puso at isipan mo. So yun guys, kakaiba man itong vlog ko ngayon dito sa channel ko, pero gusto ko lang ma-share sa inyo at nasa sa inyo kung maniniwala kayo, irerespeto ko or hindi. Pero parang sa nangyayari ngayon kasi napapalapit na yung end times kasi 'di ba? Na it's a process 'di ba? Nakikita na natin na ang dami nang nagbabago, ang dami nang nangyayari, awayan doon, awayan dito, 'di ba? Na nation by nation nag-aaway-away at nasa Bible 'yan, 'di ba? Na ang Panginoon ay hindi siya nag-promise na walang suffering sa ating buhay. Pero meron siyang pangako na pagdating ng panahon, meron tayong ginhawa at kaligtasan sa mga taong naniniwala sa Kanya. So, I am a pure Catholic. I always been saying sa mga vlog ko na yung mga taong nagko-question sa akin kung anong religion ko, I am a Catholic. At ang pagiging Katoliko, pagiging born again, Iglesia ni Cristo and whatsoever, ay hindi ito ang pinagbabasihan sa kaligtasan ng ating kaluluwa, kundi yung relasyon natin sa ating Diyos. Sabi ko nga, kakaiba itong vlog, pero kasi kailangan kong i-share sa inyo at napapanahon, dahil sabi ko nga, kahit sino sa atin, nararamdaman na natin na papalapit na ang pagdating ni Lord, ni God. Kasi ang dami ng mga sign na nangyayari sa buong mundo. Like ngayon, pag-usapan natin itong kay J. Renz, kay Haring Aguila. Kaya ako nasabing marami ng mga sinyales na papalapit na ang pagdating ng Panginoon dahil sa mga nangyayaring kakaiba ngayon sa paligid, sa buong mundo. Katulad dito sa Pilipinas, ang controversial ngayon na nangyayari sa Surigao, 'di ba? Yung sa Socorro, nakakalungkot na ang daming mga biktima ng panlilinglang ng kaisipan. At doon sa motivational spiritual speaker na aking pinanonood, kasi maganda rin guys yung nanonood tayo ng mga spiritual speaker o mga priest, mga religious leaders na nag-aaral sa Biblia at kailangan natin sila sundan, panuurin. Swerte na nga natin at hindi na tayo gagastos sa pag-aaral sa university sa theology, 'di ba? Dito libre na dahil sa social media, marami na tayong mapapanood ng mga spiritual discussions. At ito nga guys na nangyari ngayon sa Socorro, yung naliligaw ang mga tao. Kaya 'di ba, meron tayong tinatawag na 5 uri ng klase ng tao na dapat natin iwasan na makakasira sa ating spiritual and natural well-being. First ay ang gossiper, itong mga mahilig manggusip.
kailangan natin ito iwasan dahil ito yung magsiseparate ng relationship natin sa pamilya, sa asawa at sa mga kaibigan. Itong mga taong mahilig man-distract, manlinlang. Kasi 'di ba sabi nga natin o sabi nga ng kasabihan na ang dila ay ang maliit na organ ng parte ng katawan na walang buto pero dangerous, malaki ang epekto ng paninira nito, itong ating mga dila, itong tongue. Kaya yung mga nanggogosip at pinaniwalaan ng mga ibang tao, so ito po ang number one na klase ng kaibigan o ng tao na dapat natin iwasan. Pangalawa, according to the spiritual speaker na pinapakinggan ko, ang isa pa nating dapat iwasan ay yung mga tempter. Ano yung tempter na tinatawag? Ito yung mapanghila sa temptasyon. Ito yung mga klase ng tao na mabilis ma-attract, mabilis mang-akit para matimpt tayo sa kasalanan. Mahulog tayo, mapatibong tayo sa kasalanan. At pangatlo, itong mga scooper. Itong mga scooper o mga ridiculous, mga mahilig mag-mock. Diba? These ridiculous people na pinaglalaroan nila ang faith, ang Panginoon. So, they mock our God. So, ito yung mga klase ng tao na dapat nating iwasan, yung mapanghamon, hinahamon nila ang Diyos. May mga gano'n na nakakalungkot nga 'di ba? Yung controversial ngayon na nangyari kay Pura Vega, 'di ba? Yung nakulong na halos pinaglaruan nila yung kanta na holy, very holy, yung Our Father o Ama namin. So guys, next na dapat natin iwasan ay ang mga taong self-centered. Ito yung mga taong walang ibang inisip kundi ang kahalagahan lang ng kanilang mga sarili. Ito yung puro ako, kabig ng kabig. Diba? May mga taong ganito na nag-aasta-asta na siya na ang lahat, siya ang boss, siya ang lahat, sundin niyo siya. So this is a self-centered kind of person or people. Dapat hindi natin ito hinahayaan na doon tayo mahulog sa ganitong klaseng ugali ng isang tao, yung pagiging self-centered individual. So, kapag self-centered individual ka, matamis ang iyong mga pangako sa iyong mga kaibigan o sa tao. Kasi feeling mo ikaw yung sasambahin nila o ikaw lang ang paniniwalaan. Puro ikaw ang bida. Next po guys ay ang klase ng tao or this false teacher, yung mga propeta na umaangkin na sila ang Diyos, katulad na nangyari ngayon sa Socorro na si Jerence Kilario, di ba? Na kiniklaim niya na siya ang Diyos na tagapagligtas ng kanilang grupo, na sa nangyaring hindi tayo bulag para hindi natin makita ang nangyari sa Socorro ngayon. Massive child marriages at itong halos tortured at mga na-exploit na mga tao doon sa kanilang nasasakupan. So, ingatan po natin ito. Una, gossiper. Next, tempter. Yung mga mahilig mang tempter. Third, itong scooper o scoffer. Next, yung self-centered individual at saka itong mga false prophet o false teacher. So, dapat mag-iingat po tayo. So, ganun pa mga guys, balik tayo dun sa panaginip, totoo man o hindi. Itong kwento ko sa inyo na mangyayari dahil nasa panaginip ko siya, at least kahit sa munting paraan na bubuksan ang isipan natin upang paghandaan ang ating mga buhay. So, ito lamang po guys ngayon ang aking ma-share at kakaiba man ito sa katulad ng sabi ko, pero sana ay meron kayong mabuksan na isipan na pwede ninyong i-relate dito sa aking kwento. So maraming salamat po sa inyong lahat at again, sa aking pagbabalik, meron po tayong mga surprises at meron tayong napakagandang intro na ginawa ng isa nating napaka-artistic o napaka-talented na
nasa team natin. So, thank you for watching and I'll see you very soon. Bye for now.